Morning everyone, Rafi Gutierrez here. So nag-decide ako gumawa ng reaction in the sense na nagre-react ako dun sa isang post kahapon about isang malaking Catholic group na sinasabi na ang mga Catholics dapat hindi support ang pag-pass ng divorce bill. So feeling ko lang dahil nasa third reading na to, pumasa na ng third reading, na-alarma na yung mga very hardcore na Catholic groups, lalo na mismong simbahan, yung mga pare na talagang sa tingin nila hindi dapat mapass yung divorce, no? Yung divorce law. So very big chance na ang topic sa mga simbahang Katoliko ngayon yung issue ng divorce, no? Na sabihin ng mga pare, gawin lahat ng paraan at hakbang to make sure hindi yan mapass. So ang layunin ko ngayong umaga, although mahirap mag-stay on topic kasi ang dami kong gustong sobrang sabihin, pero tatry ko talaga i-limit itong sasabihin ko within 5 minutes. Kasi parang napansin ko pag lumalampas ako ng 5 minutes, nawawala na ng gaano makinig yung mga tao dahil nahabaan na. So una-una sa lahat, hindi dahil magkakaroon ng divorce law or divorce bill or suportahan ng Pilipinas ang divorce, automatic maghihiwalay lahat ng kasal, no? Kasi parang merong impression na binibigay yung mga hindi talaga naiintindihan itong divorce at itong paraan na ito, itong proseso na ito, na magiging mitya daw ito para yung mga happily married ay biglang kakalas na lang sa relationship nila. So first, yan ang first na myth na gusto kong i-dispel. Kasi kung happy naman yung mag-asawa, yung happy talaga sila, di ba? Bakit sila magdi-divorce? Yung konting mental power lang yan, guys. Yan, hindi masyadong kailangan ng rocket science or PhD para maka-logically conclude kayo papunta doon, no? Kung happy yung mag-asawa, wala silang dapat alalahanin, no? As a matter of fact, dahil nga magkakaroon na nitong divorce, lalo mag-iingat yung mga talagang okay yung marriage nila. Kasi meron ng paraan na hindi kasing hirap ng annulment to get out, di ba? So in that context, mas makakatulong pa nga ito sa mga happily married because at the back of their mind, pag nagsimula na silang gumawa ng mga bagay that will not keep the marriage intact, mas malaki yung chance baka hindi mag-last yung marriage nila, diba? So lalo ka magpupursige dapat para mag-last yung marriage, no? So second, may proseso yung divorce. Hindi yan gusto kong, kunyari, yung mag-asawa na gusto mag-divorce bukas, kinabukasan, yung day after nagsabi sila ng divorce, tapos na. Meron pa rin tadaan ng proseso yan. Hindi na kasing hirap ng annulment, of course, diba? Pero, meron pa rin procedure. Hindi yan basta-basta i-grant. Kailangan meron talagang grounds bakit maghihiwala yung mag-asawa. Kung makita nung korte na happy naman yung mag-asawa, hindi yan papayagan, diba? Una-una yun, babalik tayo sa point number 1. Kung happy naman kayo sa marriage, so bakit kayo magdi-divorce? Diba? So myth number 2 na, sige, gusto ko mag-divorce, bukas bigay ko na yan, bukas makuha ko na yan. Hindi ganoon, dadaan ka pa rin sa proseso. Pero ang point, hindi na siya ganoon kahirap, and hopefully hindi rin ganoon kamahal. Okay? Third, ano daw itong divorce? Tutol ito sa batas ng Diyos na papayagan natin na ipaghiwalay yung pinagsama ng Diyos. Meron namang annulment, 'di ba? So, yung annulment, it makes the marriage like it void, na it never happened. Pero parang weird naman, 'di ba? So, kahit nasabihin mo na approve yung annulment, bakit nawala ba yung memories? Hindi mo na maalala na kinasal ka at some point. Kinasal pa rin naman kayo, di ba? Hindi lang rendered valid na yung marriage.
Pero at some point in the past, unless untog mo ulo mo sa pader o pukpukin mo ng martilyo para malimutan mo nag-asawa ka before at saka yung asawa mo ganun din ang gawin, nag-asawa pa rin naman kayo eh. So wala talagang difference, diba? Parang lokohan lang to eh. Okay ang annulment pero ang divorce hindi. Parang stupid talaga. Okay? So tama na yung pinagdidikdikan na dapat kung talagang wala na, i-annul na lang. Eh unang-una sa lahat, alam yung mga nagsasabi na magpa-annul na lang, alam ba niyo yung dadaan ng proseso ng mga gusto magpa-annul? Diba? Di sana lahat ng sana wala na itong nangyayaring usapan ng divorce kung ano kadali rin magpa-annul, diba? So yung positive side na pag magkaroon nitong divorce bill or magkaroon ng batas ayon sa divorce, yung mga matagal nang mag-live-in na klaro na yung dating asawa nila nagkaroon na rin ng ibang pamilya or happy na sa ibang relationship, magkaroon ng chance na mag-asawa ulit. Kasi bakit hindi? Okay? Yung mga mas later on nagkaroon ng capability to stay in a lifelong commitment. Kasi merong mga tao na late bloomer talaga eh, 'di ba? So, gusto kong sabihin, walang nag-aasawa na ang layunin maghiwalay at some point. 'Di ba? Lahat ng nag-aasawa, kahit yung pinaka psychologically bothered and intellectually incapable, I think, pag nag-aasawa sila, gusto nila mag-stay yung relationship nila hanggang kaya. Pero may mga times ang reality hindi bed of roses ang pagpapakasal eh. Merong mga times doon sa samahan ng isa, kahit matagal nang magkasama, biglang talagang kahit anong gawin nung couple, hindi na talaga mag-work out kahit may anak pa yan. And this is not to make the children suffer. I think wala ring parents in the right mind want their children to suffer. Pero nakita mo nanay, tatay mo nagsasapakan araw-araw, nagmumurahan. Yan ba yung gusto mong ma-experience habang tumatanda ka? You want to see your parents on one hand, you also want to see your parents happy, di ba? Of course, may fine balance yan. Pero yung point ko, hindi gusto ng God na kung naniniwala kayo na ang dapat pinagsama ng Diyos hindi pwede paghiwalay yan. Hindi rin ako naniniwala na walang second chance sa buhay, na hindi binigyan ng Panginoon ng pangalawa or pangatlong pagkakataon pa nga. Diba? Kasi ang halan, may mga sabi, meron nga akong kaibigan sinabi, kailangan due diligence bago nagpakasal. Nag-attend kami nung dating asawa ko ng Catholic retreat, diba? 3 days yun na yung mga advice. Nakakatawa nga dyan, kalahati ng speakers, puro pare din ang nagbigay ng advice. And yung mga very successful ang marriage ang nagbigay ng advice. Honestly, advice ko lang to sa mga kapwa Catholics ko na nasa domain na yan na nagbibigay ng mga retreat sa mga kinakasal. Dapat ang invite nyo yung mga nag-divorce, yung mga nag-anal, yung mga sobrang sablay yung naging marriage at naghiwalay. Para yun ang katotohanan eh. Kasi kunyari ako, invite nyo ako, magbibigay ako ng advice sa mga paano hindi maghiwalay yung mag-asawa. Mas merong, yun nga eh, alam ko yung dahilan bakit naghiwalay. Paano maiwasan yun? Diba? Yung mga sobrang successful ang marriage, ano yung malalearn mo sa kanila? Ano na nga eh, sila yung naka-experience ng bed of roses eh. Paano yung dumaan sa apoy at saka, diba? Sa apoy at saka kumukulong tubig. So, yun yung isang dapat natin tandaan. Yung mga gusto na mag-move on sa buhay, itong divorce law, mabibigyan ng chance na magkaroon ng bagong relationship, bagong marriage. Yun naman talaga eh, 'di ba? Hindi ito meant siya para sirain yung mga marriages ngayon. I don't think that is the intention of divorce at all, 'di ba? So, yun lang po. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan dito. Please share. Please
think about what I said. Sana wag natin isarado yung ating isip dun sa mga sasabihin ng mga pare ngayon sa mga pulpito nila. Sabihin, if you're a real Catholic, you have to fight against divorce and blah 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 blah. Unang-una, yung mga pare na yan, ilan ba dyan nagkaroon ng asawa? I mean, no, sorry. I don't want to go to another topic on this video, but wala naman silang karapatan wala silang right. Okay, on the spiritual note, maybe they understand the Bible, the teachings of the church, pero yung isang truso dyan earlier, nakita nyo, it wasn't until the 13th century or ilang centuries ng Catholic Church existence bago nga naging sacrament yung marriage, diba? Na in-elevate yung posisyon ng yung mga hindi kasal, yung mga celibate. Bakit? Anong difference? Lahat tayo sa mundong ito, bakit mas nakakataas yung celibate? Dahil nakafocus sila kay God. Bakit kung kasal ka, bakit kung layperson ka, hindi ka makafocus kay God? Diba? Ano mang ibig sabihin focus on God? Focus on God means focusing on others too, diba? So nag-deviate na ako, so time for me to stop. So maraming salamat. I'll see you in my next video. Rafi Gutierrez. Thank you for listening.